Hello, hello.
Mic sound check. Ayan, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday. It's the Lord's Day and we praise and thank God sa biyaya niya sa atin ng buhay at kalakasan at ngayon din sa isang magandang umaga na kanyang pinagkaloob ho sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at lalo't higit sa kanyang pagmamahal. At tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ng Sunday morning. This is the first part which is our Sunday school at nagpapatuloy tayo sa ating serye ng pag-aaral about worship. And dadako ho tayo ngayong umaga sa fourth element ng New Testament worship which is the observation of the sacraments or mas pinipiling itawagin ng iba na ordinances. So titingnan natin yan mamaya what would be the best option kung paano natin tatawagin ho ito. Well, bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral, tayo ho muna ay umawit sa Panginoon. Hilingin natin na ating nakapagpaawit. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo ho ay dadako sa atin hong pag-aaral muli about worship. It's our greatest priority and that's why we are now on lesson number 24. So kung bibilangin nyo ho, that is 6 months na nating pinag-aaralan. Tama ba? 6 months na nating pinag-aaralan ho ang about worship and nagiging marahan tayo but I hope ay nagiging malinaw. Dapat lang talaga na magkaroon tayo ng maayos na pagkaunawa pagdating sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Well, before we go sa ating review and lesson, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Muli aming kinikilala na ikaw ay nag-iisa at tunay na Diyos. Walang iba maliban sa iyo. At ikaw rin na nag-iisang Diyos na nagsugo ng iyong bugtong na anak upang maging tagapagligtas, tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan na meron kami. At kami, O Diyos, na mga mananampalataya ay inutusan mo na lumago pa sa pagkakilala, sa kaalaman patungkol sa iyo at sa pananampalataya at pagmamahal.
At Ama, dalangin po namin na nawa ay gamitin mo ang sandaling ito ng aming pag-aaral, ang aming programa ng Sunday School upang ang iyong mga mananampalataya sa iglesyang ito ay lalo pang lumalim sa pag-aalam ng iyong salita, hindi lamang para sa aming impormasyon, kundi para kami ay lalo pang mabago at lalong mawangis sa aming Panginoong Hesukristo. Ama, aming pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang mga nagawa, naisip, nasabi namin, O Diyos, na hiwalay sa iyong kalooban at talawas sa iyong mga kautusan. At muli, patuloy mo kaming tulungan, buksan ang aming mga mata upang makita namin ang mga katotohanan mula sa iyong salita. Ikaw lamang ang maitaas, O Diyos, bantayan, ingatan mo po kami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, we will, bago tayo dumako sa ating review, at bilang isang pastor ay gusto ko lang munang mag-sound ng warning. And I tried to verify yung information na ipapakita ko ho, and mula nasa multiple news sources, so and credible naman yung mga news sources, so gusto ko hong makita ho natin at consider ho natin ito. And this is a post just last September 13, 2 days ago, na kinokot ang sinabi ni Pope Francis doon sa Singapore. Ewan ko kung nababasa niyo ho, pero let me read. Ang sabi niya, all religions are paths to reach God. Ang lahat daw ng relihiyon ay daan patungo sa Diyos. They are to make a comparison like different languages, different dialects to get there. So gumamit siya ng comparison, iba't ibang lengguwahe, pero patungo din doon, iba-ibang dialekto. But God is God for everyone. If you start to fight saying, my religion is more important than yours, mine is true and yours isn't, where will this lead us? There is only one God, that is true. And each of us has a language to arrive at God. That is not true. Dahil again, hindi niya pinapatungkulan talaga yung lengguwahe, kundi yung comparison na ginamit niya kanina. And this is a very, very dangerous statement. Some are Sikh, Muslim, Hindu, Christians. So nilamp niya ang Christianity together with Sikh, Hindu, and Islam. They are different ways to God. They are different ways to God. Sang-ayon kay Pope Francis. Well, ang sang-ayon ho sa ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Linawin ho muna natin, hindi religion ang daan patungo sa Diyos. Hindi yung organized religion. It's a person. It's the Lord Jesus Christ. Hindi my group ang way to the Father. Sabi ni Jesus, I am the way. Hindi my group is the way. Hindi yung my religious organization is the way. I am the way, the truth, and the life. And ano ang implication nito? No man cometh unto the Father but by me. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Ang sabi ni Jesus, siya lamang ang daan. Ang sabi ni Pope Francis, maraming iba't ibang daan patungo sa Diyos. And this is the point. One is telling the truth and the other is lying. Sa logic po, two contrasting statements cannot be both true. Ang dalawang pahayag na magkakontra ay hindi maaaring parehong tama. It's either yung isa ay mali at yung isa o yung tama o pareho silang mali. Nakuha niyo ho? Yun. So these are two contrasting statements. Magkakontra ang statements na to. Ang isa ay nagsasabing maraming daan patungo sa Diyos. Ang isa ay nagsasabing isa lang at siya yun. Yung isa ay patungo sa Ama at yung isa ay patungo sa impyerno. That's true. At ang nagsasabi ng katotohanan ay si Kristo. So ang Papa ng Roman Catholic Church ay nagsisinungaling at nagsasabi ng hindi katotohanan sang-ayon sa salita ng Panginoon.
So ito ay napaka mapanganib. Ang punto ho nito mga kapatid, why do missions? Bakit pa nag-utos si Jesus na maging saksi ko kayo sa iba't ibang mga panig ng mundo? Walang kwenta, tama na, tigil na ang paghahayag ng ebanghelyo sa iba. Marami palang daan. Pwedeng kanya-kanya. So again mga kapatid, ito ay malaking kasinungalingan. So muli, ay nawa ho, ay maging maingat ho tayo. And hopefully, lalo na bilang mga magulang, ay maging masikap tayo na ipaunawa sa ating mga anak ang napakahalagang katotohanan na ito. So with that, ay nahagip ko lamang sa social media kanina and napaka mapanganib. Well, kanina kagabi. Well, pinag-aaralan ho natin again is about worship, the regulative principle of worship. That means the Word of God should regulate our worship. Ang nagtatakda ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. So pinag-aaralan natin ng mga elemento ng pagsamba, particularly sa Bagong Tipan. Nakita natin, ang una ay ang ministry ng salita ng Diyos, both the reading and the preaching or proclamation of God's Word. Then pinag-aralan natin, number 2, singing psalms, hymns, and spiritual songs. And we are commanded sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. And again, ang inuutusan dito ay ang buong church, teaching and admonishing one another. How? In psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And one of the important points na ating binigyang diin, at yung iba, ang binibigyang diin pagdating sa awitin ay yung indak, o yung ganda, o yung saya na meron sila pag umaawit. No, pagdating sa awitin, sa gawain ng pagsamba, the primary reason for singing in the church worship service is not for the people's entertainment, but for God's glory and the congregation's edification. Ang unang punteriya natin, pag tayo ay umaawit sa loob ng church, ay maluwalhati ang Diyos, and then ma-edify or mapatibay ang mga mananampalataya. Hindi yung maindak tayo. Hindi yung magustuhan ng mga unbelievers. No, that is not the point of the singing in the church. Number 3, tinalakay natin at natapos natin last Sunday, prayer with thanksgiving. Ang isa sa mga katotohanan na ating binigyang pansin, corporate prayer is an essential part of the corporate worship of God's people. Pag sinabing corporate, ito yung sama-sama. Ang sama-samang pananalangin ay napakahalagang bahagi ng sama-samang pagsamba ng mga tao o mga mananampalataya ng Diyos. Sa Acts chapter 2 verse 42, ang sabi, and they, at yung they na tinutukoy dyan ay yung mga mananampalataya na sumunod sa tubig ng bautismo na isinama sa mga apostol do sa naunang 120 and nadagdag ang about 3,000, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So please take note of those two words, continued steadfastly. Nagpatuloy silang mainam or matibay. Hindi sila umalis doon. And again, isang magandang paalala sa atin, when we gather together and when we pray, and when we have our prayer meeting, let it be an encouragement sa atin that we are doing something that the early Christians did. Yung mga naunang mananampalataya, ginagawa nila ang bagay na ito. Prayer as worship. Ang panalangin bilang pagsamba. Sabi nga ni William Gurnall, prayer is a means to dispose or to set or incline the heart to praise. Isa sa napakaganda na gawain ng pananalangin natin ay inihahanda nito yung ating puso sa ating pagpuri sa Panginoon. Prayer brings us into the presence of God. If you remember, 2 Sundays ago, diniinan natin, come boldly unto the throne of grace. Let us come boldly unto the throne of grace. So, yung image na pininta ni Apostol Pablo na para kang isang mamamayan na papasok sa throne room, ikaw ay haharap sa hari. Yun, yung ginagawa natin tuwing tayo ay nananalangin. Number 2, prayer points our focus on God.
Pinabaling yung ating atensyon sa Panginoon. At yun yung may gumamit ng larawan na ang pananalangin ay para kang namamalimos. Pag namamalimos ka, saan ka naka-concentrate? Doon sa husay, yung angulo, yung tamang angulo, yung linis. Doon ka ba naka-concentrate sa paraan o naka-concentrate ka doon sa dumadaan? Doon sa hinihingian. So in that sense, susula makuha natin, tayo ay fino-focus ng prayer sa Panginoon. Prayer helps us recognize our place. Pag tayo ay nananalangin, pinapakita nito na hindi tayo ang boss. Hindi tayo ang Panginoon. Oh, by the way, nakalimutan ko sabihin, Brother Patrick, please paki-ready yung video na hindi natin napalabas last Sunday dahil nagkaroon tayo ng electrical problem. Number 4, prayer aligns our hearts with God's. Ang panalangin ay hindi nagbabago ng puso ng Diyos. Ang panalangin ay nagbabago ng ating puso para ito'y mailinya sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Gusto natin maging magbabala. And by the way, sinadya ko medyo mahaba-haba ang ating review because last Sunday, meron tayong matinding naging problema sa ating electrical at lalo na yung mga kasama natin online ay hindi na-view yung maraming mga bagay na ito. Much of current teachings about prayer is that it is a means to get what we want or a way to impose our will upon God. Yun yung maraming katuruan ng panalangin ngayon. Ang panalangin ay para makuha mo yung gusto mo sa Diyos. Ang panalangin ay para ang matupad ay yung kalooban natin at the expense of ng hindi hinahanap ang kalooban ng Panginoon. God, actually, may mga nagtuturo that God is dependent upon the prayers of men. Ano ba? Parang unimaginable na may nagtuturo ng ganito. Pero meron. And let me show you yung video na hindi natin napanood last Sunday. Ito ay ministry ni Justin Peters and you can search sa YouTube. Medyo mahaba-haba yung kanyang seminar. Clouds Without Rain, o i-search nyo lang si Justin Peters. Siya ay may taong may kapansanan. Kung mapapansin nyo iba yung korte niya. At talagang lumapit siya sa mga healing. Sa mga quote-unquote nagpapagaling di umano. Pero surprisingly, walang nakapagpagaling sa kanya. Hindi surprisingly. And nung siya ay naligtas, he made this his mission to expose yung grabing blasphemy ng mga word faith movement, name it and claim it, so on and so forth. At isa lamang ito bahagi doon sa ating bibigyang pansin. Paki-play po. Watch this video clip from Miles Monroe. Pause po muna. Ang ipapakita ko ay video clip ni Miles Monroe. Si Miles Monroe ay yung taong black or itim. Si Benny Hinn yung nag-i-interview sa kanya. Both are very well-known, charismatic people. Pag pumunta kayo sa mga Christian bookstore, may mga books ng dalawang yan. So be careful sa mga Christian bookstores na hindi lahat ng nasa Christian bookstores ay Christian. So let's listen. We get the mind of God about His will. We pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Pause. Ewan ko kung nagets nyo yung sinabi ni Benny Hinn. When we pray, nililiwanag niya yung sinasabi ni Miles Monroe. When we pray, we give God legal rights. Binibigyan natin ng permit ang Diyos pag daw nananalangin tayo. Please continue. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. Pause po muna. Blasphemy. Ang pananalangin daw ay pagbibigay sa Diyos ng permiso o lisensya para makialam sa mundo. So, sa pananaw ng sa definition ng prayer dito, sino ang mataas? Ang tao. Ang tao ang nagbibigay ng permiso.
No. That's totally the opposite of real prayer. Yung tinuro ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, my will be done. No, thy will be done. Pakituloy po. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. Pause. Prayer is, giving earthly license for heavenly interference. At ang sagot ni Benihin, that's incredible. Pakituloy po. It's incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So he's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, he can only do what you permit him to do. God can only do what we permit him to do. Dear friends, I would submit to you this afternoon that God can do whatever he jolly well wants to do. So, kung gusto niyo, ituloy niyo na lang ang panonood doon kay Justin Peters sa YouTube, very much available po 'yon. Sabi ng Psalm 135, our God is in the heavens. He doeth whatsoever he wills. Hindi niya kailangan ng permiso mula sa atin. Gagawin niya ang sang-ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya kailangan ng green light mula sa kanino man. So muli, these are two well-known, pinakikinggan ng mga libu-libong mga tao at ganun ang tinuturo nila patungkol sa pananalangin. And again, kung ang isang tao ay hindi marunong at hindi nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, napakabilis at pwedeng matangay ng mga ganitong kaisipan, lalo na ito ay nagpapaypay sa kayabangan ng tao. Ang gusto ng tao, siya masusunod. Aba, pambihira, ang Diyos pala na ito ay nakapailalim sa akin. So muli ho, napakadelikado. So that's our sample. Balik na pala tayo dito sa atin home. Sorry po. So let us be very, very careful na when we listen, even here at JCBC, na pag nakikinig ho kayo, please, nawa ay naka-on yung filter mode ninyo. Na ang filter natin ay ang salita ng Diyos. Huwag nyo sabihin na, well, pogi siya, makikinig ako, tatanggapin ko lahat. Hindi ho ganon. Ako hindi, ang atin hong pinagbabasihan ay ang salita ng Panginoon. At madalas, isa sa mga ginagamit na verse ay itong Mark 11:23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, basta wala ka lang doubt. Kahit anong hilingin mo, basta wala ka lang doubt. But shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Again, favorite verse ng name it and claim it. Say it, just say it, just say it. Pag hindi nangyari, pag namatay yung magulang mo sa sakit, pag na-aksidente yung anak mo, hindi sapat yung faith mo. Ako nyo, ang nagkokontrol ng lahat ng bagay ay ang tao. Verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire. Ayan. Dito, nagigising ang dugo ng mga prosperity gospel. Yung gusto mo. Ano man ang gusto mo. When ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Basta maniwala ka lang, ano man ang gusto mo, ibibigay ng Diyos. So just name it and claim it. Doon ang gagaling. At muli, as we have studied last time, hindi lamang tayo naniniwala sa sola scriptura, naniniwala din tayo sa tota scriptura. Pag kinuha mo lang yung passage ng Mark 11:23 hanggang 24, at yun lang ang ginawa mong basihan ng pananalangin, mamamali ka. Dahil hindi lang ito ang tinuro ng Diyos pagdating sa pananalangin. Nakakukuha niyo ho? So we should consider the totality of Scripture.
We do not only take a part or a verse in the Bible, but we must consider all what the Bible says about a certain subject, particularly sa ating pinag-aaralan about prayer. Dito pumapasok yung systematic theology, sinisystematize nila yung mga katotohanan na tinuturo ng Biblia about a certain topic. Again, tinignan natin last Sunday ang ilang mga talata about prayer. Ang sabi ni James, ye ask and receive not. Humihingi kayo at hindi kayo nakakatanggap. Dahil kulang ba kayo ng faith? Hindi. Ang sabi ni James, because ye ask amiss. Yung amiss dyan, hindi opposite ng missis. Ang amiss dyan, may mali kayong motibo. May mali kayong motibo sa hinihingi nyo. At ano yung motibo? That ye may consume it upon your lust. Ang dahilan kaya nyo hinihingi ay para sa inyong personal na mga pagnanasa. This is totally contrary doon sa mga name it and claim it whatever you desire. Hingin mo lang, i-claim mo lang, huwag ka lang magdududa, ibibigay daw ng Panginoon. So again, hindi lang yun ang sinabi ng Diyos. James 4 verse 3, and then tinigyan natin ang pansin, John 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Ang sabi ni Jesus, my word should be abiding. Now, it doesn't mean na basta marami ka lang kabisado o hawak mo lang ang Biblia na parang anting-anting, na pag nag-pray ako, na hawak ko ang Bible, mas malakas ang signal. No! Ibig sabihin, nag-a-abide sa atin, nakatanim sa atin, may epekto sa atin, bahagi ng pagkatao natin, ng isip natin, ng damdamin natin, ng salita ng Diyos. That means, ang nagkukontrol sa ating pananalangin ay ang salita ng Panginoon. 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. Ano yung kumpiyansa natin? If we say it enough and claim it enough. Naalala ko ho, may kaibigan, Sister Jonah noon, sabi lang niya, basta i-claim mo lang sis, i-claim mo lang sis. Yun ba yung kumpiyansa natin, yung pagki-claim natin? No, ang sabi ng salita ng Diyos, and this is the confidence that we have in Him. Ang kumpiyansa natin ay nasa Kanya, that if we ask anything, I'm sorry, not according to our will, but according to His will, He heareth us. Ang kumpiyansa natin na ito, kung kalooban ng Diyos ang hinihingi natin, dinidinig tayo ng Panginoon. Ang implication yan, hindi lang tayo basta dinidinig, ang implication yan ay nahandun yung kumpiyansa na tayo ay tinutugon ng Panginoon sa ating mga pananalangin. If we ask anything according to His will. James 4:15, for ye ought to say, alam niyo yung hamon ni James? Kayo na nagpaplano na bukas pupunta tayo doon, gagawin natin to, gagawin namin yun, magbi-business tayo. At kikita, ang dapat daw natin sabihin, you ought to say, if the Lord will. Kung kalooban ng Diyos, gagawin namin ito, gagawin namin yun. So, ano ang determining factor sa kabuuan ng testimonya ng salita ng Diyos about prayer? Ang determining factor ay hindi yung desire natin at hindi rin naman yung nagsusumidhing pagkiklaim natin. May part ba yung desire? Yes. May part ba yung faith? Yes. Pero hindi lang yun. Hindi yun ang determining factor. Hindi yun yung kumpiyansa natin. Kundi ang kalooban ng Panginoon. As A.W. Pink said, here then is the design of prayer, not that God's will may be altered, but that it may be accomplished in His own good time and way. As the Lord Jesus Christ modeled to us, binigyan tayo ng example ni Jesus. Again, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ano ang punto? At ito yung nagiging madalas na tanong patungkol sa pananalangin. Kung ganun pala, lalo na kung nahandoon yung pag-aaral patungkol sa pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay,
Pinlano na pala ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano pa ang purpose ng pananalangin? Epektibo ba ang pananalangin? The answer is yes. Epektibo ang pananalangin. Hindi para mabago ang kalooban ng Diyos, kundi para mangyari ang kalooban ng Diyos. Our prayers are not a means to change or improve God's plans or will, because we can suggest to Him ideas that He might not have thought of, or give Him information that He may not have known before. Just halimbawa, yung boss ng kumpanya nagdesisyon, okay, gagawin natin itong project na ito. Ang problema, meron kang impormasyon na yung kapartner doon sa project ay corrupt. Okay? Hindi alam ng boss mo. So ngayon lumapit ka sa boss mo. Boss! May information tayo about doon sa kapartner doon sa project na yun eh. Corrupt siya. Corrupt. Ito yung mga boss oh. May kaso nga siya nakabinbin ngayon eh. Anong gagawin ng boss? Thank you, sinabi mo sa akin. Babaguhin natin. Hindi natin itutuloy. Iba na lang. Tingin ba natin ganun ang Diyos? Lord, baka hindi mo alam, medyo mas maganda yung idea ko. Lord, baka hindi mo alam, baka lang pwede mo i-consider yung tingin ko. Tingin ho ba natin, nagbibigay tayo ng impormasyon sa Diyos na hindi niya alam? No. Ang sabi nga ng Biblia, bago pa tayo manalangin, alam na ng Panginoon. And huwag natin isipin na nagugulat ang Diyos sa langit. Pambihira, hindi ko alam. Sorry. May theology ganun, open theism. Hindi alam ng Diyos, kaya hindi na-prevent ng Panginoon. As if ang Diyos ay nasa langit, ginagawa niya ang the best niya, pero may mga bagay na hindi niya alam, kaya pasensya na lang tayo, may mga pangit na nangyayari. Napakahina at napakaliit na Diyos. So ano ang tamang pananaw pagdating sa panalangin? Our prayers are one of the means that God has ordained to accomplish His perfect will. Isa sa mga paraan, and yes, maraming ginagamit ng paraan ang Diyos para gawin ang kanyang kalooban, at isa sa mga ginagamit niyang paraan ay ang ating mga pananalangin. So yes, prayer is effective. Not to change God's will, but to accomplish God's will. And also, binigyan natin ng pansin last Sunday, prayer with thanksgiving. As Paul reminded or commanded us, be careful or be not anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. At ito yung problema sa maraming mga mananampalataya. Puro request ng request, walang thanksgiving. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Thanksgiving prevents our prayers from being bitter with many complaints and sour with loads of selfish asking. Ang pagpapasalamat ay gumagawa para hindi maging bitter yung prayer natin na lagi lang tayo nagrereklamo, at hindi nagpe-prevent ito para maging maasim yung ating pananalangin na lagi lang tayo hingi ng hingi, akin. May nag-joke nga, hindi Panginoon kung hindi pahingi noon. Thanksgiving is an essential part of worship. Bahagi ng pagsamba sa Diyos ang ang pagpapasalamat. Ang sabi ng Psalm 92 verse 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. So here in this psalm ay inaawit sa templo, pinagsama ang pagpapasalamat sa Diyos at pagpupuri sa Panginoon. Thanksgiving is a sacrifice offered to God in worship. Psalm 107:22, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Psalm 116 verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, listen, ang pagpapasalamat sa Diyos ay isa sa mga alay na pwede dapat nating iniaalay sa Panginoon.
The sacrifice of thanksgiving. So the challenge is this, dito tayo natapos last Sunday. Be it in our private, family, or corporate prayers here in the church, let us magnify God by offering Him our thanksgiving. Kasi pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, minamagnify natin ang Panginoon. Dinadakila natin siya, kinikilala natin siya. Psalm 69 verse 30, I will praise the name of God with a song, and I will what? Magnify Him with thanksgiving. Mga magulang, sana pag nagpe-pray tayo sa tahanan, nakikita ng ating mga anak na namamagnify ang Diyos. Na malaki ang Panginoon. And how is that? Kapag naririnig nila sa atin na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Let me quote, sabi na sa legionary.org sa kanilang devotional, most of our regular worship services include expressions of thanksgiving to God for His redemption. We should participate in this wholeheartedly and also thank God during any periods of silent prayer that occur before, during, or after worship. So sa mga tumatayo sa likuran ng pulpito para mag-lead ng prayer, budburan natin ng pagpapasalamat sa Panginoon. And we as a church muli, paalala, kapag may tumayo sa harapan na sabing manalangin po tayo, it means manalangin po tayo. Kasama ang buong church. So pag tayo ay tumayo at mananalangin, hindi dapat na naka-disengage ang ating isip. Kasama tayo, sumusunod tayo sa pananalangin. And what a wonderful thing kapag naririnig natin yung mga amen and opo, Panginoon. I mean, engage ka. Now, huwag niyong gawin yun para lang for the sake of may marinig. Para isipin ng katabi ko, talaga nagpe-pray ako. Well, in that case, hindi ka nagpe-pray. Pero kung makakatulong sa iyo yun to express your pakikiisa sa pananalangin, ay napakaganda. So we must wholeheartedly participate in the corporate prayer in the church. So muli, kung ang tingin natin ay ang time ng corporate prayer ay time para pumuslit at pumunta sa CR, that there should be a change in our thinking. Because it's part of worship. At dapat kasama tayo doon. So let us be watchful how we treat prayer sa ating corporate worship. So again, nandito tayo sa mga elemento at 5 yung ating pinag-aaralan. Tinapos na natin yung 4, yung 3. Nakita natin ang elements of worship sa Bagong Tipan, ministry of the word, the reading, teaching, and preaching of God's word, singing, and then praying with thanksgiving. And ang 4, titingnan natin pansin, the administration of sacraments or ordinances. Sacraments or ordinances. Now, kaysa malituho kayo, unahin ko na ho, 2 ang ordinances or sacraments na ino-observe natin dito sa Jesus Christ Baptist Church. Dahil yun ang inutos ng Panginoon. Una is baptism and the Lord's Supper. Baptism and the Lord's Supper, and then pag-aaralan natin yan in somewhat details ngayon at sa mga susunod na Sunday. Note, many evangelicals do not understand or entirely disregard the place for sacramental ordinances. Maraming mga nagpapakilalang Kristiyano, wala silang pakialam. Well, basta lumaki kaming ginagawa to, Brother Paul, wala. Hindi nila binibigyan ng pansin, hindi inuunawa kung ano ba ito, bakit ba, o bakit ginagawa ito. Ang alam ko lang noon, ang communion or Lord's Table, Lord's Supper ay bitin na merienda. Bitin na merienda. Lalo na gutom ka na, tapos binigyan ka pa ng maliit na tinapay at ano. Ay nako, bitin lalo. Considered to be rituals that are inconsistent with New Testament spirituality. Ang tingin ng iba, ritual lang yan. Ayaw makibahagi dyan sa mga ritual na ganyan. Counted as unnecessary by extreme faith-only emphasis. Well, basta ako naniniwala lang ako kay Lord, hindi ko nagagawin yung mga bagay na yan. Or yun namang iba, categorized as too minor to divide the unity of the Christian community.
No, meron kumakalat na talagang maling kaisipan na hindi maaaring tanggapin ng mga tunay na mananampalataya pagdating sa mga bagay. For example, pagdating sa baptism, may mga naniniwala na ang baptism ay prerequisite para maligtas. Kailangan mo ilubog sa tubig para ka pumunta sa langit. Meron naman nagtuturo, kagaya ng Roman Catholic Church, na sa Lord's Supper or sa communion, transubstantiation, na yun talagang tinapay at alak ay nagigitalagang literal. Wala lang dugo, hindi lang lumalasa, pero nagiging, and for so many years, wala pa rin sagot yung tanong sa isip ko, bakit sa mga members tinapay lang? Tama. Alam niyo yung sagot, Brother Dave? Hindi pa rin. Bakit sa mga members tinapay lang? Hindi man lang sila magbukas ng sesto, no? Bakit? So muli, maraming mga maling paniniwala patungkol dito. Number 1, tignan natin, what is a sacrament? Ano nga ba ang sacrament? And ito ho ay hiniram ko mula sa article ni James Boyce. Ang sabi niya, the sacraments are divine ordinances instituted by Christ Himself. Okay? Ano ang halaga nito? Ibig sabihin, in that respect, sacraments are similar to other necessary ordinances which also form part of church worship, like prayer. Ito'y inutos ng Panginoon na gawin ng mga mananampalataya, na gawin ng iglesia, kagaya ng pananalangin, as we have studied. Meron pala ako hindi na ilagay yata dito. Ang isang punto na mahalaga dito, sacraments are divine ordinances instituted by Christ Himself. Ay ibig sabihin na ito, hindi lang ito basta tradisyon. Sana pag tinanong ka, bakit kayo nagbabaptize? Bakit kayo nag-observe ng communion or ng Lord's Supper? Hindi lang sana ang sagot ninyo ay, well, dahil nakaugalian na namin eh. Wala lang, nakamulatan ko ginagawa namin. No, ang unang sagot ng mga Kristiyano dyan ay ito, inutos ni Jesus. Inutos ni Jesus na gawin ito. Hindi ito type lang ng mga pastor. Hindi ito na pagmitingan lang isang araw ng grupo. Ito ay inutos ni Kristo. Number 2, the sacraments are ordinances in which material elements are used as visible signs of God's blessing. Ito ang nagbubukod tangi sa dalawang sakramento or ordinances like baptism and the Lord's Supper. Ang baptism and Lord's Supper ay gumagamit ng mga elemento na as visible signs of God's blessing. Particularly in baptism, ang sign ay yung water. Kaya nilulubog sa tubig. Namatay kasama ni Kristo at ngayon may bagong buhay. So yung tubig ay umaaktong parang libingan. In baptism, the sign is water. In the Lord's Supper, 2 signs are used. Yung bread, sumisimbolo sa katawan ni Kristo. And yung juice or yung wine na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Okay? Yung ibang mga utos ng Panginoon sa church, walang ganong symbolism. Wala. It sets baptism and the Lord's Supper off from other proper but non-sacramental things which do not use material elements as a sign. The material elements distinguishes the sacrament from the reality that it signifies. Muli, yung mga material elements, for example, sa ating Lord's Supper, yung tinapay at yung juice, ng grape juice, ito ay nagsisignify lang. Ito ay sumisimbolo lang. Hindi ito ang pinaka-material kung hindi ito'y sumisimbolo sa katotohanan. Naalala niyo example natin nang nakakita ka ng sign Jollibee 2 kilometers away. Hihinto ka ba doon? Hindi. Kasi yung Jollibee, nandun pa. Sumisimbolo lang, nagtuturo lang ito. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano. Sana huwag niyo tingnan na yung tinapay at yung juice may magic. Kawan niyo ho? Merong mga ganon ng pananaw. Pag sinubo ko yung tinapay, parang magic beans nila Dragon Ball. Lalakas ka. Pasensya daw doon sa iba na hindi alam yung illustration na yun. Akala nung iba, magic element. Pag inom mo yung juice, spiritual power.
No. Ang biyaya ay nanggagaling sa pag-alaala kay Kristo. Kaya ang sabi ni Jesus, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Walang magic doon sa tinapay at sa juice. In the case of the sacraments, the sign is secondary, outward and visible. The reality is primary, inward and invisible. Yung realidad na ikaw talaga ay namatay kasama ni Kristo. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, ang sabi ni Pablo. So yes, that is a reality symbolized doon sa baptism. Yes, we are partakers. As Christ said, I am the bread of life. Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Eat. Yung kakain ng tinapay na ito ay hindi mamamatay, sabi ni Kristo. At siya yung tinapay. Pero ito ay spiritual na katotohanan at sinisimbolo nung physical na bagay na yun. An important consequence of this is that neither baptism nor Lord's Supper make or keep one a Christian. Hindi nagpapaging Kristiyano ang baptism at ang Lord's Supper. Hindi rito nagpapanatiling Kristiyano. That is, we do not become a Christian or by being baptized, nor do we remain a Christian by taking communion periodically. Hindi yun ang nagpapaging Kristiyano o nagpapanatiling Kristiyano sa isang tao. Number 3, the sacraments are means of grace to the one who rightly partakes of them. Ito'y daluyan ng biyaya. Again, parang tubo, dumadaloy ang tubig sa tubo. Hindi mismo yung tubo ang tubig. So, merong mga, as we have given example kanina, akala nila yung mismong tinapay ay merong pagkinain mo by just doing that, ay meron ng kapangyarihan. In saying this, we must be careful to point out that we are not therefore assigning some magical property to baptism or to the observance of the Lord's Supper, as if grace, like medicine, is automatically dispensed along with the material elements. Hindi mo kailangang maniwala na ang alaksan ay pain reliever. Kasi ang alaksan ay pain reliever. Basta pag tinake mo yun, may epekto. Kuha niyo? Hindi ganon. Pag yung tinapay at yung juice, tinake mo, na hindi mo inaalala si Kristo, walang epekto. Well, actually meron. Nagkakasala ka. Nagkakasala ka. Kaya naalala niyo ho, tuwing maglo-Lord's Supper tayo, may paalala tayo dito sa church. Na kung hindi dapat, please huwag. Baka lalo kang magkasala sa Panginoon. Delikado ho. Kung naiintindihan niyo ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11, delikado ang Lord's Supper. To the point na ang sabi niya sa mga taga-Korinto, kayong nagsasalaula sa Lord's Supper, yung iba sa inyo may sakit, yung iba sa iyo namatay na. Pulpit warning, Lord's Supper can be dangerous to your health. Dahil sumisimbolo ito sa ginawa ni Kristo. At ngayon, narito ka, lalapit ka, makikipag-take ka ng baliwala sa iyo. Tingin mo, baliwala yun sa Diyos? Oh. So sana sa susunod na maglo-Lord's Supper tayo, let's take it very, very seriously. Hindi ito isang ritual o tradisyon na nakagisnan lang. 4. The sacraments are seals, certification, or confirmation to us of the grace they testify. The sacraments are God's seal on the attestation that we are His children and are in fellowship with Him. Again, binigay ng Diyos ang baptism. At tayo, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, yung isang kaparaanan ng pagpapahayag nito ay sa paano? Sa pagsunod sa tubig ng bautismo. At kung naalala nyo sa 1 Corinthians chapter 11, we observe yung Lord's Supper, we declare the death of Christ and we wait for His coming. So it seals us na pag nag-take ka ng Lord's Supper, nung bread and nung wine na yon, o yung juice na yon, pinapakilala mo, ako ay mananampalataya niya na namatay sa krus at muling nabuhay.
At ako ay isa sa mga naghihintay ng muling pagbabalik ni Kristo. At gagawin ko ito hanggang siya'y dumating muli. Now, ito ang tanong, how many sacraments? Medyo napangunahan ko na ho yung sagot kanina. We believe that there are only 2 sacraments sa salita ho ng Panginoon. Nevertheless, ang position ng Roman Catholic ay merong 7 sacraments. Namely, the sacrament of baptism, the one baptized is cleansed from original sin as an infant or particular sin as a rational person. Kaya ho hindi po pwedeng pareho. Ang Roman Catholic Church official na nagtuturo na ang bautismo sa tubig ng bata ay naghuhugas ng original sin. Mga kapatid, sa Bible, meron lang iisang panghugas ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo. Confirmation, o yung tinatawag na yung sinasampal, kumpil. Bakit ba kumpil? Confirmation? Hindi ko alam kung doon galing yon. Administer to children before their first communion. Holy Eucharist. So yung number 2 ay initiation para doon sa number 3. Holy Eucharist. Bloodless but real sacrifice of Christ as He is presented in the form of bread and wine. Again, naniniwala sila sa transubstantiation na yung tinapay o yung ostya, wala yung wine, ay nagiging literal, tunay na kalaman at dugo ni Kristo. Yun ang official na katuruan ng Roman Catholic Church. Number 4, penance. Popularly called confession, in which the church through the priesthood grants forgiveness. Ang may kapangyarihan magpatawad ay ang mga pari. Again, historically speaking, kaya ang Pilipinas ay hirap na hirap noong maglumaban sa mga Espanyol ay isa sa mga dahil dito. Kung ikaw ay Pilipino at na-convince ka na ang magpapatawad ng kasalanan ng may pari, ito ang dilema mo. Pag nag-alsa tayo, pag nag-revolusyon tayo, aalis ang mga pare, paano tayo mapapatawad? So pag nagrevolusyon tayo para sa ating kalayaan, pupunta tayong impyerno. Nakuha niyo kung paano nila inalipin ng mga Pilipino? Naulit pala yung number 4, sorry. Number 5 po dapat to, anointing of the sick or extreme unction administered to the dying, now extended for need of strength. Yung pagtawag, kaya uso yung pag malapit naman, tawagin mo yung pare. Ay, hindi ho, si pastor na lang, sige. This is supposed to be number 6, holy orders, yung ordination into church ministry, diaconate, priesthood, or episcopate. And then number 7 dapat to, matrimony or yung kasal, the ritual that bonds together spouses in marriage vows. These are the 7 sacraments na tinuturo ng Roman Catholic Church. Now, Brother Paul, what's the big deal? Bukod doon sa sinabi kanina na ang baptism ay naghuhugas ng kasalanan, which is malinaw na kontra sa salita ng Diyos. Well, this is the big deal. Ang sabi ng CCC or Catholic Catechism, CCC, Catechism of the Catholic Church. Andyan ho yung libro, kung gusto nyo hiramin. Number 1129, the Church affirms that for believers, the sacraments of the new covenant, which is yung 7, are necessary for salvation. Listen po, mga kapatid, mga kaibigan, maraming hindi nakakaalam ng opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church. Marami tayong nakakausap. Sinusubukan mong sharean. Tama? Ang sasabihin mo, pinopoint out mo, si Jesus lang ang tagapagligtas. At sasabihin, particularly, nung katolikong kausap mo, well, ganun din naman sa amin. It just shows na ignorante sila sa opisyal na katuruan ng Roman Catholic Church. Na yes, naririnig sa Roman Catholic na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon, naririnig yun sa Roman Catholic Church. Pero ang opisyal na doktrina nila, hindi si Jesus lang. Mga kapatid, hindi ito pahinira. Ito mismo yung kanilang katuruan. The sacraments of the new covenant are necessary for salvation. Sacramental grace is the grace of the Holy Spirit given by Christ
and proper to each sacrament. The Spirit heals and transforms those who receive Him by conforming them to the Son of God. The fruit of the sacramental life is that the Spirit of adoption makes the fruit faithful partaker in the divine nature by uniting them in the living union with the only Son, with the only Son, the Savior. Again, yung sacramental life, as far as I understand it, when you observe these sacraments, it unites you to the Son. Again, sa Bible, as we have studied it, paano tayo nagiging kay Kristo? It's not by sacrament, it's by faith. By faith alone. So no, hindi po pare-pareho lang. Malaki ang pagkakaiba. Kagaya nung sinimulan natin kanina, ang sabi ng Papa nung 2 days ago, maraming daan patungo sa Ama. Pwede kang dumaan sa Islam, pwede kang dumaan sa Hinduism, pwede kang dumaan sa Buddhism, o ano pa man. No, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So, yes, hindi ho pare-pareho, maging maingat po tayo. At isa sa mga dinina natin ngayon ay ang sacraments, which is baptism and Lord's Supper, hindi ito mismo ang biyaya, ito ay daluyan ng biyaya. Ito ay tumuturo. Ang Lord's Supper ay nagtuturo sa atin kay Kristo. Si Kristo. Hindi ito mismo. Walang points. Kung ganun, kainin mo lahat. No. Pwede mo, Father, pwede 3 para mas maraming points? Hindi. Ang benepisyo, ang biyaya ay na kay Kristo. At ang Lord's Supper, tinuturo tayo kay Kristo. Ganun din naman ang baptism. Tinuturo tayo na matay kasama ni Kristo. Tinuturo tayo dito kay Kristo. So next Sunday ay mas bibigyan pa natin ng panahon yung pag-oobserba, ano ba ito at paano ba ito. Meron ba may tanong? Question po. Sa mga wala ho pala kanina, dito ho tayo nagsimula kanina. Marami hong wala kanina sa simula. Sa bandang dulo, ang sabi ng Santo Papa, sabi ng Papa, there is only one God and each of us has a language to arrive at God. Some are Sikh, Muslim, Hindu, Christians, they are different ways to God. Ito daw, mga religions na to ay different ways to God. No, ang sabi ni Jesus, I am the way. Amen. Hindi ho yan pareho. Yung isa ay magdadala ng marami sa impyerno. So, meron ho ba may tanong? Sa Brother Derek. May mic. Ho dyan. Good morning po. Good morning po. Yung seventh sacrament po ng Catholic Church is yung matrimony. Opo. So, baga kailangan po na yung kasal, magkasal. Opo. Tama, yun po. Ibig sabihin ba yun na yung mga pare ay hindi sila, kumbaga sa kanila, hindi sila maliligtas kasi bawal. Yung seventh sacrament which is Actually, wala pa akong chance na makapag-interview o personally makapagtanong kung paano nare-resolve yung ano yun. So malinaw na statement nila, those sacraments are necessary for salvation. Pero yung 6 and 7 ay magkakontra. Kasi yung ordinary, anong tawag doon? Ang extreme unction ay doon ho sa mga malapit nang mamatay. Ayun. Holy orders. Kailangan mong pumasok sa pagpapare o pagmamadre o anuman. Ang problema, ang mga pare ay bawal mag-asawa. So pag pumasok ka sa 6, bawal sa yung number 7. Pag nasa number 7 ka, hindi ka naman pwede sa number 6. Hindi ko alam kung paano nila sinasagot yun. Pero at first reading, there is clear contradiction. So, hindi ko masasagot kasi kailangan manggaling sa kanila yung pero kung ako ang titingin, hindi po pwede. Hindi uubra. At kung magiging mahigpit sila talagang necessary for salvation, then walang maliligtas. Liban lang doon sa mga rogue
na pare na nagpapakasal. Baka may chance. So, no. Meron ba? By the way, hindi bawal sa mga naglilingkod sa church ang mag-asawa. Pag binasa nyo sa 1 Timothy chapter 3 at then sa Titus, isang bibigyang pansin is, he is a husband of one wife. He is a one-woman man. Ibig sabihin, hindi bawal sa kanya ang woman, pero pag meron siyang woman, isa lang. Hindi pwedeng dalawa. Okay? So, Brother Jerome, Mike po. Good morning po. Tanong ko lang, hindi natin maiwasan, meron tayong mga relatives o kaibigan na ma-invite tayo sa binyag ng anak nila. At natry ko na rin yun na-invite tapos hindi ako sasalang sa mga kung anong pwede na gawin. Marito ang tawag doon, mag-post ka sa mga bata sa may kanila parang pinagsisihan ng gawa ko doon. Paano natin siya maiwasan o kasalanan tayo na nasama tayo doon sa pagtayo doon sa altar tapos yun lahat ang ginagawa sa binyag. Okay. Kung ako tinanong nyo personally, Brother Paul, pupunta ka ba sa binyag? Hindi ho. As we have, nakita natin kanina na ang binyag, sang-ayon sa opisyal na katuroan ng Roman Catholic Church ay nag-aalis ng kasalanan. That means, ang binyag ng Roman Catholic Church ay kontra kay Kristo. At hindi ako pwedeng makiisa sa isang ritual na kontra kay Kristo. Ngayon, kung kukunin kang ninong or ninang sa isang magalang mapagmahal na paraan, ay pwede mong sabihin, sa reception na lang ako pupunta. Sa kainan na lang ako pupunta. Salamat, kinonsidera mo ako ninong o ninang, pero bilang mananampalataya, hindi ako maaaring makibahagi doon sa ritual o sakramento ng binyag. Pero gusto ko maging ninong at ninang, ipagpapray ko yung anak nyo, and doon na lang ako sisipot sa handaan. Now, doon sa tanong niyo, Brother Jerome, sang-ayon sa inyong pagkakasabi, hindi nyo alam, nagulat kayo na biglang, kasama pala ako dito. Kayo ho ang nakakaalam nun. Kung kayo ho ay binagabag ng inyong konsensya, ay magandang hingi nyo ng tawad sa Panginoon. Pero, yun ho yung masasagot. So, maging maingat ho tayo in a loving and but firm way ay masagot ho natin yung bagay ho na yun. Walang iniwan ho yan. Ikabit ko na, no? Halimbawa, aattend ka ba, Brother Paul, sa kasalang dalawang lalaki? Hindi, kasi wala namang kasalang mangyayari. Kasi ang kasal sang-ayon sa salita ng Panginoon, isang lalaki at isang babae. So, walang kasalang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Wala. So, anong ko para umattend? Wala akong aattend ng kasalan. Dahil walang mangyayaring kasalang lalaki sa lalaki at babae sa babae. So, that's another way of, para lang, proseso pa natin yung mga bagay. So, sana makita nyo mga kapatid na ang magdidikta ng ating mga desisyon at aksyon ay ang nagkokontrol ay ang salita ho ng Panginoon. Na-apply yung mga bagay kung na yan. Maaaring medyo masakit, pero kailangan natin talagang magtapat at consider ang mga katotohanan. Next po, si Berda. Follow-up question na po. Dun sa question ng Brother John. Paano naman po yung baptism or infant baptism pero nasa context ng Presbyterian na ang tunay ng mga mananampalataya is just that we believe as Baptist na sa part na yun ay nag-error sila, nagkakamali sila. Paano kung sa ganong konteksto kaya tayo imbitahin, aatin ba tayo? Hindi sila naniniwala na yun ay nakapagligtas, hindi yung sacrament, pero part ng sign ng covenant as continuation ng pagtutuloy sa Old Testament. Sana magets nyo yung pagkakaiba. Kasi yung sa mga Presbyterian,
Sa mga maayos na Presbyterian, ang gospel ay malinaw sa kanila. Mamamatay sila para sa ebanghelyo ni Kristo, and they did in history. Pero meron silang ibang paniniwala sa infant baptism. Hindi katulad ng Roman Catholic na nag-aalis ng kasalanan, no? Para sa kanila, it's a covenantal sign. Para mabilis lang, walang iniwan sa lumang tipan, may covenantal sign which is circumcision. Na pagdating sa kanila, tinake nila yon na ang baptism ay covenantal sign, at tinake nila yung isang sinabi ng salita na dalawa, actually, you and your house, and you and your children. So, ginagawa nila, tinatawid nila yun as a covenantal sign. So, hindi nagliligtas. Hindi nila sinasabing yung mga bata sa kanilang binabautismuhan ay ligtas o nahuhugasan ng kasalanan. Kung hindi, ginagawa lang din nila yung covenantal sign sa kanilang mga. So, iba yun. Iba yun. So, hindi siya, in a sense, anti-gospel, pero meron siyang panganib na maganda yung pinoint ni John MacArthur patungkol doon. Now, una sa lahat, ako hindi pa nakasaksi. Kung sakali man, baka dahil curious lang ako kung anong ginagawa nila. Gusto ko lang makita. Pero ako lang si Brother Paul. Again, because I do not believe na ito ay isang tama at maayos na gawain sa ayon salita ng Diyos, asahan nyo na lang ako sa kainan. Asahan nyo na lang ako sa reception. So, ako ho yun. So, I hope ay ma-convince tayo sa atin, that every man be convinced in his own mind. Verboy po. Mike. Last na ho siguro ito, bago tayo dumako sa ating break time. Yung tungkol doon sa infant baptism, wala ako sa Bible. So, alam niyo na sigurado kung Bible na. I will take that out. Mali yun, hindi ka lang ng Diyos. Wala ako sa Bible. So, ako kasi Bible na. Tanong ko, sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. And then God searches the hearts of men. So, should we consider ourselves na nagkakasalan tayo kung in our hearts ay hindi tayo totally in submission sa kalooban ng Diyos? The heart is deceitful above all things, desperate wicked. Hindi ho nagbago 'yon nung tayo ay naligtas, pero merong bago nung tayo ay naligtas. Nakatahan na sa atin na banal na espiritu, tayo mga anak na ng Diyos. Pero may katotohanan pa rin. Now, ang pinaka-question ho is, kung hindi tayo nagde-desire ng in total submission sa minsan nagpe-pray tayo, pero parang pinipilit na natin yung will natin sa Diyos. Should we consider ourselves na nagkakasalan tayo in that way? Siguro lilinawin ko ho yung sinabing ipinipilit natin yung will natin sa Panginoon. Is it, para lang mas ma-diagnose ko ng tama, is it something na alam mong hindi kalooban ng Diyos pero sinusubukang, or may mga times na nagpe-pray tayo na hindi tayo sure kung alin ang kalooban ng Panginoon. Una, kung ang alam mong, for example, ikaw ay isang young people na gusto mong manligaw, kaya lang unbeliever yung babae, una, yun ay kasalanan, ayaw ng Panginoon. And then, hindi mo maaasahan na tutugunin at pagpapalain ng Diyos yung pananalangin mo para gawin. Lord, pagpalain mo po ako sa pagnanakaw ko sa bangko. Hindi pwede. Hindi pwede. At yun ay, again, taking the Lord's name in vain. So let us be very, very careful. So, Brother Paul, halimbawa, hindi naman siya kasalanan na hinihingi mo. Something na hindi naman masama, pero hinihingi mo sa Diyos. Tapos, in your heart, hindi ka na nakasubmit na kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. So siguro ho, kailangan nating maging mapagbantay na parehong i-maintain dahil parehong present sa Bible. Sa parable of the unfortunate friend. Well, the unfortunate friend and yung widow. Ang point pareho ni Kristo sa parable na yun nangangatok ng hating gabi. Bigyan mo ako ng pagkain. Bigyan mo ako ng pagkain. Hindi naman dahil sa kulit niya. And then yung widow, ang sabi ng judge, kahit masamang tao ako, kaysa araw-araw di sige na.
Now, ang punto nun is to persevere. So may point ang pagpa-persevere sa prayer. But we must maintain yung thy will be done. If the Lord wills. So inilalagay mo sa harap ng Panginoon, sabi niya, casting all your cares upon Him. And this is one of your cares. This is one of your concerns. So lagi mong ilapit sa Panginoon. Pero always maintain yung puso na, Lord, kung hindi mo man kalooban, yung kalooban mo ang mangyari. Kung yung kalooban mo ang mangyari. So, now, kung dumudulas tayo sa kaisipan na yung kalooban natin ang mas mahalaga at yung kalooban natin na magdidikta sa Panginoon, doon tayo dumudulas sa maling paniniwala about prayer at higit sa malamang tayo ay nagkakasala. So let us be very careful so even in our prayers we must examine our motives, our disposition. As we naalala nyo sa Matthew chapter 6, sabi ni Jesus, pag nananalangin kayo, huwag kayo kagaya ng iba. Nanalangin para mapansin. Huwag kayong maglilimos para mapansin. Huwag kayong mag-aayuno para mapansin. Again, those are all commanded ng Diyos. Pananalangin, paglilimos, commanded lahat ng Diyos yun eh. So pwede mo palang ginagawa ang inutos ng Diyos na nagkakasala ka pa rin. Dahil mayroon kang maling motibo. So ang punto lang ho, even our very motives ay kailangan nating bantayan. Our hearts ay kailangan nating bantayan as we are still seeking to obey yung mga inutos ng Panginoon. Thank you very much po. At dito tayo matatapos. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa mga katotohanan mo. And Lord, tulungan mo kami bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia na maging matibay sa pangangaral na meron lang iisang daan patungo sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na bilang mga mananampalataya rin at bilang isang iglesia na sumunod sa iyong mga kautusan. At kagaya, Panginoon, na amin na pag-aralan ang utos mo na sumunod sa tubig ng bautismo at alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Kristo sa pamamagitan ng communion o ng Lord's Supper. Nawa, O Diyos, ay masumpungan mo kami na ginagawa ito na may katapatan at nakapagbibigay lugod sa iyo. And Lord, as we come together in fellowship and also, Lord, as we partake ang mga biyaya na pagsasalusaluhan, nawa, O Diyos, ay pagpalain mo ito para sa aming katawan at patuloy na matibay o tumibay pa ang pagmamahalan ng isa't isa. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong araw na ito sa lahat ng aming mga gawain. Maluwalhati ka nawa. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. 10-minute break po tayo.